What is up mga sangkay? Ako muli ito nagbabalik para sa panibago nating content na ilalabas ngayon. At nakakatuwa po yung magiging content natin. Dahil nga po, magkukomento tayo sa isang vlog ni Bongbong Marcos na ang title po nito mga sangkay ay The Three Ferdinands. Medyo na-curious lang ako mga sangkay dahil nga po sa thumbnail na nakalagay po dito yung mga mukha ng tatlong Ferdinands. Anyway mga sangkay, kung bago ka pa lang po sa ating channel, welcome ka po sa mundo ng mga sangkay. At kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please subscribe my YouTube channel and click the bell notification para lagi ka pong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. Kamusta po lahat ng ating mga kababayan mula sa Luzon, Visayas, Mindanao, Sabah at maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan. Salamat po sa inyong suporta. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat po ay grupo ng mga kabataan na solidong sumusuporta sa ating pamahalaan. At eto na nga mga sangkay, alam kong na-excite kayo ngayon sa ating content dahil nga po sa title ni Bongbong Marcos. Panoorin na po natin ang vlog ng tatlong Ferdinands. Ganyan din kami nung kabataan ko. Pagka namimigay ng pamasko si former President Ferdinand Marcos sa Luneta, doon kami nakapila kay Bongbong. Kita mo? Akala mo ikaw lang, ha? Pinagmanahan ka kasi. Ang cool nilang mag-ama, no, mga sangkay. Meron silang mga ganitong moment sa mga vlog ni Bongbong Marcos. Hindi lang ito mga sangkay, meron pa po kasi siyang ibang mga vlog. Nag-aasaran po sila dito ng kanyang mga anak. Tuloy natin mga sangkay. Ngayong linggo, magre-reply ako to comments. Nagkataon, napasabay-sabay yung mga comments dun sa aming tinatawag The Three Ferdinands. Yung aking ama, ako, at saka yung aking anak. Dahil kilala nyo siya as Sandro, his full name is actually Ferdinand Alexander Marcos. Kaya yung Alexander naging Sandro, pero Ferdinand talaga siya. Siya pala ay Ferdinand din. Ferdinand Alexander Marcos. We will call this The Three Ferdinands Comments Reply. How I wish andito na ako sa mundo when he was the president. Your dad is a great inspiration to many Filipinos, Senator Bong. Happy Father's Day. Kahit ako mga sangkay, naisip ko rin yun. Pag pinapanood ko yung mga video ni former President Marcos, yung golden age ng Pilipinas na lalong-lalo na pag mga kinikwento ng mga matatanda na nung panahon daw nila, panahon ni Pangulong Marcos, mura ang bilihin, sagana daw po ang buhay ng mga Pilipino noon. So, parang nangangarap ako na how I wish na sa panahon ni Pangulong Marcos, pwede akong mag-exist. Yung parang kung totoo yung di ba, yung kung totoo yung time machine, pwede tayong bumalik sa panahong yon, ma-experience lang natin yung panahon ng golden era ng Pilipinas na tinitingala po ang ating bansa ng iba't ibang mga lahi. Thank you so much. That kakaba ng puso yan. And if my father were alive, it would give him great satisfaction to hear such a thing, that the work that he did for the whole of his life is still being felt and is still of value to our citizens, even those who were born after he was gone. BBM, dito sa photo, nagmumukha kayo ng panganay mong anak. Lagi. Oo nga no, hawig sila dun sa picture na yon. Sabagay, mahirap naman kung magkahawig si Sandro Marcos at saka si Trillanes. Mas nakakatakot yun. Pinupuri yung anak ko, sinasabi ko, okay lang sa akin, sabihin niyo mas matalino sa akin, mas magaling sa akin. Huwag niyo lang sasabihin mas magandang lalaki sa akin at mag-aaway tayo. Indeed, thank you so much. Your father truly loves our country and is the only leader that thinks ahead of his time. So grateful and proud of F.E. Marcos. I am so happy to hear your words, as this is really the aspiration of my father, was that he is recognized and he is known that he did all his work for all his life for the national interest. And yes, pareho tayo. We are all very, very proud of him. Hindi ko alam mga sangkay kung naisip nyo minsan ang maging sobrang proud sa ating dating Pangulong Marcos. Naisip ko lang kung gaano ka-proud ang Singapore kay Lee Kuan Yew, na isa po sa nagtayo talaga sa kanilang bansa kung bakit mayamang bansa ngayon ang Singapore. So, ganun din po sa Pilipinas. Tayo mga nakakaalam sa totoong kasaysayan ng ating bansa, nafe-feel ko rin yung pagiging proud kay dating Pangulong Marcos. Isipin nyo ito mga sangkay, napakataas po ng grado niya
Sa bar exam, totoong naging hero siya noong ikalawang digmaang pandaigdigan, naging presidente ng Pilipinas at naglagay po sa Pilipinas sa isang maayos po na kalagayan noong panahon niya. Nagkaroon ng golden era ang Pilipinas, marami siyang nagawa sa ating bansa na hanggang ngayon nag-i-exist pa rin. At 60% sa kanyang mga project ay nagagamit pa rin po natin mga Pilipino. At ang dami po niyang plano para sa Pilipinas. Sayang lang nasira dahil po sa mga dilawan. Kaya nakaka-proud na nagkaroon po tayo ng isang Ferdinand Marcos na naging Pangulo from 1965 to 1986. Classmate ko, si Alex Alcantara, sa kanyang training sa Camp Kapinpin Scout Ranger. Nakasabay namin sila noon. Third class trainee kami noon, kaya totoo na duman talaga sa training. Naku, di namin makakalimutan yan dahil talagang medyo mabagsik yung training na dinaanan namin. Ngunit, kagaya nga na nangyayari sa militar, nagkakaroon ng camaraderie, nagkakaroon ng brotherhood. Kaya naiintindihan ko yung ibang klaseng pagsasama ng mga sundalo sa isa't isa. But it's nice to hear from my old classmate. So, si Ferdinand Bongbong Marcos, para po sa inyong kaalaman, ay isa pong sundalo. Kaya nga po, tayo pa lang niya talagang matikas na mga sangkay. At maraming nagpapatunay dito, hindi lamang po yung mga larawan, kundi yung mga classmate niya, mga nakasabay niya sa panahon ng training. So kagaya po ng kanyang ama na si Ferdinand Marcos, isa rin po si Bongbong Marcos sa kabahagi sa Puwersang Sandatahan ng Pilipinas. From Johnny Baldovino Chanchu, 2nd Infantry Division, Jungle Fighter, under General Cano on his right side and see? with Felix Cano on his left, and the second picture. Ito nga, isa pang kasama namin dito sa training. Tama siya. I have to say that kahit na napakahirap ng dinaanan namin, dahil syempre, training talaga pang sundalo, marami talaga akong naranasan na hanggang ngayon dala ko pa rin sa aking pagtrabaho, sa aking pamumuhay. One of many of that is that you have to be disciplined, you look after other people, your people, before yourself. That has served me well in all my time in public service. Uy, siya yung aming head training officer, Colonel Zamonte. Sir, wow, look back, 1979 BBM Special Forces Operation Training. Break muna, as declared by SM MTT Leader Trainer, then El Ticol. Kasi Lieutenant Colonel siya sa noon. So ang tukso namin sa kanya, El Ticol. Ang tawag namin sa kanya, El Ticol Samonte. Special Forces all the way, SFOC Class 21A 79. Yung po ang class ko. Hoping you will be our next president. Thank you, sir. At maraming salamat. Kahit na pinahirapan nyo kami ng husto, marami talaga kaming natutunan. And it made us better soldiers and better people. From Janice de Asis, hi, nag-resurrect na naman ang feelings ko for BBM. Akala ko naka-move on na ako. Artista hintaw talaga ako. On a serious note, this is why we need to bring back our OTC. It will help us fare better in life. I fully agree with you. Akala ko para sa anak ko ito, pero thank you very much. At tumataba pa rin yung puso ko na hindi ka pa rin nag-move on. Medyong konting katatawanan, lalo dito yung medyo nag-viral yung picture ng aking anak na si Sandro. Nakita ko yan mga sangkay. Nakita ko yung picture na to na nag-viral sa social media na marami nga po yung sari-saring komento doon. Kinikilig po sila sa tinginan ni Sandro Marcos at ng babaeng to. Yung iba nagtatanong mga sangkay kung ayuda lang ba talaga. Nagbibigay ng bigas. Nakakatawa itong mga comment, kaya sana babasahin ko. LOB Marcial, akala ko bigas. Yung pala, pagmamahal mong wagas. Pambira mga banat yan. Kay Handler, sa bigas may forever. Jaska Richter, sabi ni Sandro, girl, napakuna ka na ba? From Senya Abaryong, ganyan din kami nung kabataan ko. Pagka namimigay ng pamasko si former President Ferdinand Marcos sa Luneta, doon kami nakapila kay Bongbong. Panis. Lamang pa rin talaga yung tatay. Magpapatalo ba naman yung tatay kay Sandro? Kita mo? Akala mo ikaw lang, ha? May pinagmanahan ka kasi. Mahal ang bigas, pero parang mas mahal na kita. From Jacob Echipare, sabi ko bigas lang, pero bakit ako ang magmahal. Galing kay Alexis Bianca. Are you the one for me? That's pretty good. Ay,
maraming salamat sa mga comment ninyo. Napatawa nyo pati itong anak ko. Thank you very much. So, mga sangkay, napansin nyo yung yung bonding nilang pamilya. Kahit nasa vlog, mapapansin mo, normal na normal lang. Hindi po tayo pinaplastic. Hindi po tulad ng iba dyan. Ultimo pagngiti, paglagay ng kamay sa ganon. Sabi ng kanyang dating kasamaan sa militar na ipinagpipray daw niya na maging Pangulo ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Siya talaga yung karapat dapat na maging Pangulo ng ating bansa sa darating na 2022. Hasang-hasa na po si Bongbong Marcos at biruin nyo to, anak po siya ng isang pinakamatalinong naging Pangulo sa Pilipinas. Hindi pa po siya nagiging Pangulo ng Pilipinas pero napakarami na po niyang nagawa at hindi po basta-basta ang nagawa po niya. Alam niyo yung windmill, di ba? Na sinasabi ni Noy Aquino na Magtatayo ka ng wind. Paano kung walang hangin? yung windmill sa Ilocos Norte, yan po ay ang pinakauna dito sa Southeast Asia. Hindi pa po siya senador nung panahon yon, mga sangkay. Pero nakapaggawa na siya ng ganitong klase kalaking proyekto na maipagmamalaki ng ating lahi na pinakauna po ito dito sa Southeast Asia. Hindi pa po siya senador nung panahon na yon, pero nagawa na po niya yung ganitong klaseng kalaking proyekto. How much more, mga sangkay, kung magiging Pangulo siya ng Pilipinas? And yes, mga sangkay, mas maipagpapatuloy niya dito ang mga proyektong nasimulan ng ating Tatay Digong. At hindi lamang po basta maipagpapatuloy, madadagdagan pa po ito ng mas napakarami pang project sa Pilipinas. At mga project na hindi po basta-basta, mga malalaking project, mga higanteng proyekto, kagaya po ng ginawa ng kanyang ama nung panunungkulan ni Ferdinand Marcos. Kaya naniniwala ako, mga sangkay, na kapag si Bongbong Marcos yung maging presidente ng Pilipinas, hindi lamang po magiging maayos ang Pilipinas, mas magiging maayos ang ating bansa at muling yayaman ang Pilipinas. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me once again, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless po.